Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for April 28 to May 4, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, Taurus. Uy, may romance. Maaring kayo ay in love or ngayong week na to, focus kayo sa inyong romantic relationship. You also have abundance. Wow. Abundance in your needs. Yung mga pangangailangan mo, it is going to be provided sa'yo. Wow, very much inspired kayo, Taurus, this week na mag-focus rin sa mga bagay na kapaki-pakinabang na magbibigay sa'yo ng abundance, no? Kaperahan. Pwedeng trabaho mo, career, business mo. Merong magandang ani, no? Kung kayo ay nasa agriculture or meron kayong farm or meron kayong mga pananim. Ayan. So, this week is the week of, harvest. Harvest season rin yung sa iba sa inyo. Some of you naman, pwedeng meron nagsisimulang relationship. Inspired ka sa relationship na to. This can also be an inspiration pagdating sa project, trabaho, career, business na susubukan mo. Or sinisimulan mo na. Oh, you have the Queen of Wands. Ang daming yung gagawin this week, Taurus. Pwedeng may mga travel, short travels, may mga errands, aasikasuhing papeles, kakausaping tao. Oh, you have the Devil, the Magician, Justice. Wow, puro mga major arcana. Okay. Someone here ay parang merong, yung iba lang naman pwedeng meron sa inyo na nagkakaroon ng interes romantically, pero mag-ingat sa intensyon ng taong to kasi pwedeng itong person na to ay pang sarili lang niya yung kapakanan na iniisip niya. Okay? So, be careful. Maaari ring meron kang major decision na gagawin this week. This can be a decision pagdating sa isang relationship, no? Either magsistay ka dyan, bibigyan mo ng chance, or aalis ka. So, meron ditong energies ng Capricorn, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Cancer, Scorpio, Pisces. Meron kami na manifest na malaking possibility na mangyari yan this week. Kaya ipagpatuloy mo lang yung actions na ginagawa mo towards that manifestation. Dahil darating yan para sa'yo. You have Sun in Aries in the first house. Mag-ingat rin sa inyong emosyon or yung parang sa temper ninyo na baka kasi may time na matrigger kayo ng isang tao or ng isang sitwasyon tapos meron kayong magawa or masabi na pagsisisihan nyo lang. You have the Sun in Capricorn in the 10th house. So, this is about recognition, achievement sa trabaho. So, meron kang ma-achieve for your career, for your business. Ayan. You have the resources that you need. Yung iba sa inyo, meron ditong magtataas na ng budget para sa inyong groceries. Oo, no? Kasi dati, ewan ko, 10 years ago, diba? Yung 3,000 mo, puno na yung cart. Pero ngayon, Diyos ko, kahit basket lang, 3,000 na. So, kaya siguro yung iba sa inyo, mag-i-increase kayo ng budget for your groceries. You have Saturn in Gemini in the 3rd house. Maaring merong chismis na lalapit sa'yo, Taurus.
Kasi yung iba naman sa inyo, hindi kayo mahilig sa chismis eh. Yung chismis, yung lumalapit sa inyo. Like, meron kayong kaibigan na pupunta or tatawag sa inyo, may ire-report. Alam mo ba, ganto-ganto. Oo. So, syempre, um, makinig ka lang, no? Kasi baka mamaya pag nag-comment ka, meron kang opinion tungkol doon, tapos baka i-chismis naman yun. Alam mo ba, sabi ni Taurus, ganyan ka raw. Pero actually, siya yung chinismis ng friend mo sa'yo. 'Di ba? So, maging maingat sa mga bibitawang salita. Mas okay na makinig ka na lang. Okay, so may travel opportunities for your business, career, sa trabaho mo. You might be attending a convention or training that will enhance your skills. Ayan. So, professional naman ang reason. Oo. Work-related. Some of you, maaring kayo ang inyong source of income is online selling or marketing, ganyan. Affiliate marketing dahil yan ang uso na ngayon. This is a good sign na mag-try ka, no? Kung ikaw ay interesado diyan. Kasi possible na may, 'di ba? Biglang lucky you. Possible kasi na maging maganda ang outcome niyan para sa iyo. Yung tipong binago niya yung buhay mo 360. 'Di ba? For example na lang kung mahilig kayo manood sa TikTok, yung mga nag-affiliate marketing, mga nagbebenta diyan, grabe, as in milyon yung kinikita nila a month. 'Di ba? Commission lang 'yun. So, talagang babaguhin talaga nun yung buhay mo. Nasa relationship, merong attraction, transform. Uy. Baka ang bilis ng mga pangyayari nito, Taurus. Possible kasi na meron kang makilala or you are already dealing with this person na parang matagal na kayong magkakilala and you are really drawn sa isa't isa. Parang may chemistry, malakas ang inyong connection. And this will parang mag-escalate agad eh. Kumbaga, parang hindi na kayo magsasayang ng oras at panahon para magligawan. Like, gagawin nyo na talaga yung dapat. Like, papasok na kayo sa isang seryosong relationship commitment. Pwedeng itong person na to, mas makikilala mo kapag nag-travel kayo together. And may mga marirealize ka na, siya na pala. Siya na yung gusto kong makasama. Diba? Nurture. Allow any anxieties and worries to be gently released and offered up to be healed. Ayan. So, some of you are releasing yung mga overthinking energies ninyo. Minsan kasi masyadong advance mag-isip, hindi pa problema, pinoproblema na. So, ayun yung i-release ninyo this week. Okay, so that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.